Quality Control Laboratories LLC. Located at J. Escabahog Street, Sitio Basbas, Pagsabungan, Mandaue City, Cebu. Project name: Geotechnical Investigation. Proposed saw breeding farm. Address: Allegainson, Cebu. 3 boreholes. Ang lugar ng proyekto ay matatagpuan sa Aloginsan, Cebu. Ang lalawigan ng Cebu ay isang isla na bahagi ng Central Visayas Region sa Pilipinas at matatagpuan 584 kilometro sa timog ng Maynila, ang kabiserang lungsod ng bansa. Matatagpuan ng Cebu sa silangan ng isla ng Negros, sa kanluran ng Leyte at mga isla ng Bohol. Ito ay matatagpuan sa pagitan ng mga kipot ng Bohol sa silangan at Tanon sa kanluran. Matatagpuan ng Cebu sa pagitan ng 6 degrees 25 minuto north at 11 degrees 15 minuto north latitude. At sa pagitan ng 120 degrees 13 minuto east at 124 degrees 5 minuto east. Longitude sa gitna ng Philippine Islands. Cebu ay may makitid na baybayin, limestone plateau, at coastal plains na katangian ng isang tropikal na isla. Ito ay nakararami sa mga gumulong burol at masungit. Bulubundukin na bumabagtas sa hilaga at timog na haba ng isla. Ang Cebu ay may matatarik na bundok na umaabot sa mahigit 1,000 metro. Ang lalawigan ng Bulacan ay nasa katimugang bahagi ng matabang kapatagan ng gitnang Luzon. Ang lugar ay pinatuyo ng mga ilog ng Angat at Pampanga. Ang bulubundukin ng Sierra Madre bumubuo sa kabundukan ng Bulacan sa silangan at isang protektadong lugar na kilala bilang ang Angat Water Forest Reserve. Lawa ng Angat na binuo ni ang Angat Dam ay matatagpuan sa lugar na iyon. Ang pinakamataas na punto sa lalawigan sa 1,206 metro ang Mount Oriol, bahagi ng Sierra Madre. Para sa pagbabarena at pagsampol, ang mga pagbabarena ay isinulong gamit ang washboarding. Mga pamamaraan kung saan ang mga pagbabarena ay nagpapatatag gamit ang tuloy-tuloy na daloy ng pagbabarena ng putik. Ang mga butas ay pinalawak hanggang sa pinakamataas na lalim na 15.45 metro sa ibaba ng umiiral na ground level sa mga lokasyong ipinapakita. Isinagawa ang mga standard penetration test at nagambala ang kinatawan. Ang mga sampol ng lupa ay dapat makuha sa pagitan ng 1.0 metro hanggang 1.5 metro alinsunod sa ASTM de negatibo 1,586. Ang mga SPT ay hindi maisagawa sa mas malalim na lalim dahil sa pagkakaroon ng pagbuo ng bato. Sa makatuwid, ang rock coring ay pinagtibay sa bato. Pagbuo. Sa pagsubok na ito, isang split spoon sampler na 50.8 mm sa labas ng diameter ampersand. Ang 38.1 mm na panloob na diameter ay ipinutulak sa lupa na may mga bagsak mula sa 63.5 kilo. Martilyo, isang otomatikong trip martilyo at pinakawalan sa pamamagitan ng pagtrip nito mula sa distansyang 750 mm. Detalyadong mga paglalarawan ng mga lupang nakatagpo sa butas at ang lalim kung saan kinuha ang mga sampol ay ipinakita sa mga borehole log. Ang penetration resistance para sa bawat sampol ay ipinapakita sa boring logs. Kinakailangan ang mga bagsak para sa pagtabos ng bawat 15 centimetros ay naitala sa field. In value ay ang bilang ng mga bagsak. Kinakailangan para sa pagtabos ng huling 30 centimetro sa 45 centimetro ng sampler at ipinapakita ng naaayon sa mga log kapag ang sampler penetration ay mas mababa sa 15 cm. Para sa 50 bagsak ng martilyo, hihinto ang karagdagang bagsak pagkatapos pagkatala ng pagtabos. Ligtas na kapasidad ng pagdadala ng mga footing ng iba't ibang lapad mula sa mga pagsasaalang-alang sa paggugupit ay nakalkula para sa naangkop na lalim ng pundasyon gamit ang Terzaghi at Basic method para sa square footings.
Ang isang kadahilanan ng kaligtasan ng tatlo ay pinagtibay laban sa pagkabigo ng paggugupit. Gayunpaman, para sa hanay ng mga values na nakuha sa field at para sa makitid na footing. Lapad, ang mga halaga ng ligtas na kapasidad ng tindig para sa kaso ng shear failure na ginagamit sa itaas. Ang mga equation ay karaniwang mas mataas kaysa sa mga nakuha mula sa settlement. Pagsasaalang-alang. Alinsunod dito, pinapayagan ang kapasidad ng tindig para sa 25 nen. Ang settlement para sa mababaw na pundasyon ay kinukwenta para sa lalim ng pundasyon. Sa pagsusuri, ang stratigraphy ng lupa ay isinasaalang-alang hanggang sa pinakamataas na lalim ng paggalugad, ibig sabihin, 15 oras 45 minuto meter. Higit pa sa mga kalaliman na ito, ipinapalagay na umiral ang strata. Sa dulo ng boring ay magpapatuloy. Kung ang mga paggalugad sa hinaharap ay magpapakita ng iba't ibang subsoil. Mga kondisyon sa lalim sa ibaba 15 oras 45 minuto meter, maaaring kailanganin na muling suriin ang mga rekomendasyon ng ulat. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga halaga ng kapasidad ng tindig mula sa mga pagsasaalang-alang sa paggugupit at pagsasaalang-alang sa settlement, nabanggit na ang mga settlement ay namamahala sa shear failure. Sa halip na gupitin para sa mga agos ng stratigraphy ng lupa. Alinsunod dito, pinapayagan ang net. Ang mga kapasidad ng tindig ay nagmula sa mga tinantyang settlement. Karaniwan, isang pinahihintulutan. Ang settlement na 25 mm ay isinasaalang-alang para sa spread at strip footing at 50 mm para sa pundasyon ng banig balsa. Ang lahat ng pagtatasa ng panganib ay batay sa mga magagamit na mapa ng pagkamaramdamin at mga coordinate ng napiling lokasyon ng user. Depende sa mga basema na ginamit at mga pamamaraan na ginamit sa panahon ng pagmamapa, maaaring may mga pagkakaiba. Naobserbahan sa pagitan ng lokasyon ng mga panganib o impormasyon sa pagkakalantad at aktwal na mga obserbasyon sa lupa. Sa ilang mga lugar, ang pagtatasa ng panganib ay maaaring i-update kapag ang bagong data ay magagamit para sa interpretasyon o bilang resulta ng malalaking pagbabago sa topografiya dahil sa pagsisimula ng mga natural na pangyayari. Para sa pagsusuring tukoy sa site o pagtatayo ng mga kritikal na pasilidad, detalyadong pagtatasa ng engineering at maaaring kailanganin ang on-site geotechnical engineering survey. We are open from Monday to Saturday. Located at JS Cabahug Street, CDO Basbas, Pagsabungan, Mando City. For more info, please contact us at 0908-677-5422, 0995-670-9883, 0995-141-7464, and telephone number 328-0626. Thank you for watching.